Welcome back sa PS Rewind. Ang pogi pala ni Kamatayan. Nakipagkaibigan ang matandang ubod ng yaman kay Kamatayan at saksihan natin ang istorya ng pagmamahalan ni Kamatayan at ng magandang dilag na ito. Subscribe for more. Makikilala natin si Bill Parish na makapangyarihan at mayamang tao na may-ari ng media company. Nabubuhay siya ng marangya kasama ang dalawa niyang anak na si Allison at Susan. Sa gitna ng gabi ay hindi siya makatulog. Dama niya ang panghihina dulot ng kanyang katandaan at biglang may narinig siyang bulong na sabi ay, "Oo." Tumingin siya sa paligid pero wala namang tao. Humiga na lang siya uli at may bumulong ulit, "Oo." Kinabukasan nagsisimula na ang preparasyon. Paparating na ang kanyang 65th birthday at syempre dapat en grande. Kaya abala si Allison na mag-organize ng malaking event na ito na dadaluhan ng maraming bigating tao. Nag-almusal ang pamilya habang nag-aantay ng helicopter nila papunta sa trabaho. Dumating na si Drew, ang boyfriend ni Susan, na siya din katrabaho ni Bill sa malaking deal nila ngayon. Katrabaho din nila si Queens na asawa naman ni Allison. Habang nasa helicopter, natanong ni Bill ang anak niya kung mahal niya ba talaga si Drew kasi wala man lang siyang maramdamang tamis o kilig man lang sa pagsasama nila. Tila malamig ang relasyon nila at nag-aalala siya sa anak niya na makasal siya sa lalaking hindi naman niya talaga mahal at hindi niya maranasan ang tunay na pagmamahal dahil napipilitan lang siyang makasal kay Drew. Kaya pinayuhan niya ang anak niyang mag-isip ng mabuti. Pakalapag nila ay narinig na naman ang boses ni Bill parehas kagabi. Tinanong niya ang mga kasama niya pero wala naman silang naririnig. Kalaunan ay nag-almusal muna si Susan sa isang coffee shop. Nakasabay niya ang gwapong lalaking ito na ginagampanan ni Brad Pitt. Nagkwentuhan sila at mabilis na napalapit ang loob nila sa isa't isa. Napag-usapan nila ang tungkol sa pag-ibig at ang trabaho ni Susan bilang doktor sa ospital. At dahil single si Pogi, pati ang tunay na pag-ibig ng mag-asawa ay napag-uusapan nila. Napapalapit na ang puso ni Susan sa kanya at medyo nabibigla nga siya kasi pareha sila ng sinasabi ng papa niya. Kailangan na nilang pumasok sa kani-kaniyang trabaho at nagpaalam na sa isa't isa. Alam mo, ayaw kitang maging doktor at i-examine mo ko ng kung ano-ano. Bakit? Kasi nagugustuhan na kita masyado. At kinilig naman si Badiday. Alam mo, ayaw din kitang maging pasyente. Talaga? Bakit? Kasi nagugustuhan na din kita masyado. At ito na nga ang sikat na eksena na nagsasalisihan sila na lumingon para kunin man lang ang kontak ng bawat isa at magkita muli. Pero di man lang sila nagkakasabay na magtinginan na kahit pareho ang nararamdaman nila sa isa't isa hanggang sa naghalayo na sila at kakalingon ni Bugoy ay nabangga siya ng matindi at syempre, tsugi agad. Samantala si Bill naman ay nakarating na rin sa opisina niya at biglang sumakit ang dibdib niya at kinausap na naman siya ng boses at sabi ay, "Oo." "Anong oo?" "Oo, ang sagot sa tanong mo." "Anong ibig mong sabihin?" Dumarating na ang oras na hindi mo mapipigilan. Lalo tumitindi ang sakit at napaluhod na siya. "Sino ka? Magpakilala ka!" "Alam mo kung sino ako, Bill." Kinagabihan isang family dinner at tila tuliro si Bill dahil sa kakaibang nangyari sa kanya na hindi niya maintindihan. Kaya kahit kinakausap siya ay para bang wala siya sa sarili. Nagsalita ulit ang boses at sinabing nasa pintuan na siya ng bahay nila. Kaya pinacheck niya sa yaya kung totoo ito. Sa gulat niya ay meron nga. Kaya pinahintay niya ito sa isang kwarto. Pakarating niya dito ay wala namang tao. Pero naririnig pa rin niya ang boses. Napaatras siya sa takot. Bigla niyang nakita ang aninag ng tao sa salamin. Nagpakilala na si Kamatayan at nag-anyong tao daw siya. Susunduin niya na si Bill sa kanyang huling hantungan pero gusto niya munang maranasan ano naman ang pakiramdam na maging tao. At si Bill ang magiging tour guide niya sa mundo. Kapalit ay bibigyan pa siya ng ilang panahon para mabuhay. "Oo." "Anong sinasabi mo?" "Oo ang sagot sa matagal mo nang tinatanong." "Anong ibig mong sabihin?" "Alam mo ang sinasabi ko. Mamamatay na ba ako?" "Oo." Nagpakita na siya at ang nabanggang pogi pala ang nakuha niyang katawan para mag-anyong tao. Natilihan si Bill at walang masabi. Wala ding magawa si Bill dahil anumang oras na hindi siya sumunod ay mamamatay daw siya. Hindi niya rin pwedeng ibunyag kung sino siya. At kung tapos nang masiyahan si Kamatayan bilang tao ay ihahatid niya na si Bill sa kanyang kamatayan. Simula ngayon ay siya na ang masusunod. Taliwas sa nakagawian ni Bill na laging siya ang nasusunod at kapag hindi ay sisisantihin niya sino man. Bago kay Kamatayan ang lahat. Kaya kay Bill
siya nakadepende. Ngayon ay gusto niya nang sumama sa family dinner nila. Ayaw man ni Bill pero wala siyang magawa kaya pinakilala niya na ito sa pamilya niya. Ay, oo nga pala, wala pa siyang pangalan. Kaya nang tanongin nila ay natilian si Bill dahil kailangan niya pang mag-imbento ng pangalan. Ang unang pumasok sa isip niya ay Joe. Natanong nila kung anong apelyido. Isip na naman siya, Black. Dahil siguro malapit sa kamatayan. Halatang mangmang pa si Joe kung paano gumalaw ang mga tao. Para siyang batang naninibago sa lahat. Naintriga si Drew kung sino si Joe. Kaso, pabalagbag naman ang sagot nito. Sa wakas ay dumating na rin si Susan na siyang bumulabog sa lahat dahil nakilala niya si Joe. Ang problema ay wala naman si Joe na maalala kasi kinuha niya lang ang katawan kaya naintriga patuloy ang syota ni Susan bakit sila magkakilala lalo na ang papa niya. Natanong pa siya kung saan siya titira ngayon. Sabi niya, dito sa bahay na to? Oo. Wow, namangha ang lahat kasi ngayon lang nangyari to. Pero walang magawa si Bill kasi siya ang masusunod. Gusto pa sanang makipag-usap ni Susan sa kanya kaso wala namang masabi si Joe kasi bago nga sa kanya lahat ng to. Kaya sumingit na si Bill at nauna na sila ni Joe. Bakit sinasabi ng anak ko na nagkita kayo? Hindi kami nagkita. Ang may-ari ng katawang ito ang nakilala niya. O ano nangyari sa kanya? Jogi na siya. Kailangan ko ng katawan eh. Pinakita sa kanya ni Bill ang kwarto niya sa bahay. Sumubok siya ng mga bagay-bagay. Tumikim ng peanut butter na siyang naging paborito niya. Dinala niya pa nga ito kung saan-saan. Naglibot-libot sa bahay. Pakakyat niya sa swimming pool. Naabutan niya pa si Susan na lumalangoy. Ulala! Naakit pa si Bugoy. Nagtatampo si Susan sa kanya dahil sobrang sweet niya kaninang umaga. Tapos ngayon, isnabero na siya na para bang ibang tao. Humingi sa kanya ng tawad si Joe ng buong sinseridad. Napansin pa nga ni Susan ang dala niyang peanut butter na para bang bata. Gusto sana niyang makipagkaibigan kay Susan. Pinatawad na siya ni Susan kasi ganun talaga pag pogi, pinapatawad agad. Kinilig pa nga si Inday at muntik pang makipaglaplapan. Buti naman kasi walang muwang si Joe sa mga ganitong bagay. Kaya good night na lang muna. Kinabukasan ay nahihirapang mag-necktie si Joe. Saan tayo pupunta ngayon? Ha? Akala ko dito ka lang. Magtatrabaho ako ngayon. No. Isasama mo ako sa trabaho. Hindi pwede yun. Mga exclusive ang mga ka-meeting ko. Alam kong magagawan mo ng paraan yun, Bill. O gusto mong hindi ka na makaabot sa meeting. Kaya sumama siya kay Bill at naglakad pa nga sila para mas masaya daw. Pagkapasok nila sa meeting ay nanibago ang lahat. Nang makita si Joe, pinakilala na lang niya siya bilang kaibigan. Ang meeting ay tungkol sa pagbebenta ng kumpanyang pagmamay-ari ni Bill kasama ang mga board of directors niya. Kabilang dito ang manugang niyang si Quince at si Drew na siyang nag-aasikaso at sabik ng ibenta ang kumpanya. Iniistorbo pa nga siya ni Joe habang nagsasalita siya at nanghingi pa ng maraming cookies at gatas. Nagsalita na si Bill at ngayong nalaman niyang mamamatay na siya ay nagbago ang isip niya at ayaw niya nang ibenta ang kumpanyang pinaghirapan niya sa buyer na pera-pera lang ang habol. Gusto niyang intact ang iiwan niyang legasiya pagkamatay niya na siyang kontra sa interes ni Drew. Napansin ni Joe na magkakontra ang gusto ni Bill at Drew kaya mas lalong nag-iiting ang iringan nilang dalawa. Pero kalmado lang si Joe. Umalis na si Bill kahit may sinasabi pa si Drew at tinapos na ang meeting. Pakabalik sa opisina niya ay gusto niya munang mapag-isa kaya binigyan niya ng pera si Joe at pinagala. Samantala si Susan naman ay umiikot sa mga pasyente niya sa ospital. Biglang sumulpot si Joe na ikinabigla ni Susan na may konting kilig. Sakto naman, may dumating na bagong pasyente na matandang babae na si Ratty. Matindi ang sakit na nararamdaman nito at nang makita niya si Joe ay nanlaki ang mata nito at akala niya ay sinusundo na siya ni kamatayan at inaakalang masamang espiritu si Joe. Nagtaka sila dahil nakakausap ito ni Joe sa sariling lingwahe nila. Lumapit siya kay Ratty at sinabing nasa bakasyon siya kaya huwag siyang mag-alala. Nakiusap siya kay Joe na kung pwede niyang alisin ang sakit na nararamdaman niya at dalhin na siya sa paraiso. Kaso hindi pa naman siya pwedeng ihatid ni Joe kasi hindi niya pa panahon. Pinakita na lang sa kanya ni Joe ang pangitain ng paraiso na malapit na ang panahon ay mararating na rin niya ito na ikinatuwa ng matanda. Nagpaalam muna sila sa isa't isa pero masaya si Susan na binisita siya ni Joe. Kalaunan habang nagkikwentuhan si Bill at Joe ay sumingit si Drew dahil gusto niyang ipilit ang deal at ibenta ang kumpanya. Binibwisit siya ni Joe kaya medyo napupuno na siya. Napagalitan pa nga siya ni Bill dahil pinal na ang desisyon niya na high blood pa nga ito kaya pinalabas na si Drew. Aray ko! Kinagabihan, nabanggit ni Joe ang pagbisita niya sa ospital na ikinagulat na naman ang lahat. Nagselos lalo si Drew at nag-away pa nga silang magjowa dahil sa kanya. Lumalalim na ang nararamdaman ni Inday kay Jolito kaya natanong niya, sino ka ba talaga, Joe? At bakit lagi kang kasama ni Papa? May asawa ka na, no? Wala. Pero may girlfriend ka na? Wala din. Bakla? Hindi din. So sabihin mo sa akin, bakit ang isang taong nakakaakit, matalino,
magaling at matikas ay mag-isa sa mundong ito. Nagkakalapitan na naman sila at muntik na namang maglaplapan pero bago ang pakiramdam na ito kay Joe, kaya na-awkward na naman sila. Pagod na daw si Joe kaya gusto niya na munang matulog at iniwan si Badida. Kinabukasan tinipon ni Drew ang mga board member para gumawa ng desisyon na hindi nalalaman ni Bill. Tinasaan pa ng buyer ang offer. Kinuntsaba niya ang iba na kung ayaw pa rin ni Bill na ibenta ang kumpanya ay patatalsikin na nila siya sa pwesto. Dahil lagi na lang itong dumidepende kay buwisit na Joe na pinagdududahan nila ang pagkatao. Kinagabihan ay hindi na rin napigilan ni Inday ang nararamdaman at hinalikan si Julito. Sa wakas ay natuloy na rin ang laplapan. Kinabukasan ay nagulat si Bill na may bigla ang meeting pala na hindi niya nalalaman. Tinanggihan na ulit ni Bill ang offer at dito na siya tinaksil ni Drew at kinonestyon kung sino si Joe at bakit laging nakadepende sa kanya ang mga desisyon ni Bill maski ang kinabukasan ng kumpanya. Natameme si Bill at tila napahiya siya sa harap ng board at walang masabi. Bumoto ang karamihan na patalisikin na si Bill sa kanyang sariling kumpanya. Napansin ni Joe ang ambisyon at kataksilan ni Drew kaya nagsabi siyang magpapakilala din siya sa tamang panahon. Saka sila umalis. Kinumpronta naman ni Quinn si Drew sa ginawa niyang kataksilan at nalaman niya pa na ang plano pala ni Drew ay wasakin ang kumpanya sa kaibenta. Kalaunan ay naiwan ang dalawa sa bahay at alam na may nagbabadyang bembangan. Wala nang pasikot-sikot pa at nagiinit na si Inday. Diretso laplapan na at ang susunod na program. Ang programang ito ay rated LPG. Pagkatapos nito ay nahuli pa sila ni Bill na naghahalikan at nagalit ito kay Joe dahil pinakikialaman pa ni Kamatayan ang anak niya. Pinagalitan niya rin ang anak niya at binalaan na wag nang makikipagharutan kay Joe. Binisita naman ni Joe si Ratid at nagkwentuhan pa sila tungkol sa kaligayahang mabuhay, ang sakit at kung paano makontento. Nakiusap ulit ito kay Joe na kunin na ang buhay niya para matapos na ang sakit niya at sa pagkakataong ito ay pumayag na si Joe. Pag-uwi niya ay sinabihan niya si Bill na tapos na ang purpose niya dito sa mundo at kukunin niya na rin si Bill kaya maghanda na siya bukas ng gabi pagkatapos ng birthday party. Araw na ng selebrasyon at grabe ang preparasyon. Nagkwentuhan si Joe at Quince tungkol sa pag-ibig dahil inlababo si Joe. Nasabi ni Quince na malalaman mong siya na ang babaeng para sa'yo na kahit sabihin mo pa sa kanya ang pinakamadilim mong sekreto ng pagkatao mo ay tatanggapin ka pa rin niya anuman ang mangyari. Nabanggit niya rin ang kasalanan niya kay Bill dahil sa kanya ay nagkaroon ng ideya si Drew na patalsikin na si Bill sa sarili niyang kumpanya. Kaya pinayuhan siya ni Joe na wag mo nang patagalin. Humingi ka na ng tawad sa kanya bago pa matapos ang party. Sinasamantala na ni Bill na makapiling ang anak niya sa huling araw niya. Nagsimula na ang gabi ng party at nagkita na rin si Joe at Susan at nagpaalam na kapwa. Kaso mahal na nila ang isa't isa at nagpupumilit pa nga si Susan na sumama sa kanya. Kaya parang may naisip na naman si Joe. Nakaw. Humingi naman ng tawad si Quince kay Bill at pinatawad naman siya agad. Inutusan niya rin si Quince na papuntahin si Drew dito. Si Joe naman ay nagsabi na kukunin niya na rin daw si Susan dahil nagmamahalan na sila. Naggalit si Bill dahil bakit madadamay ang anak ko na hindi pa naman niya kapanahunan para mamatay ni hindi ka nga niya kilala ang totoo mong pagkatao. Hindi ito tunay na pagmamahal. Nagalit na rin si Joe. Wala akong pake. Kukunin ko na si Susan anaman ang mangyayari. Kaya sinubok siya ni Bill. Kung totoo kayong nagmamahalan, sabihin mo sa kanya kung sino kang sekreto mo at kung sumama siya sa iyo ay papayag na ako. Hinanap niya ulit si Susan at sa pagkakataong ito ay pinaramdam sa kanya ni Joe ang pangitain na ibang tao pala siya sa nakilala niya sa coffee shop. Nalaman na niya ang totoong pakay ni Joe kay Bill at ngayon ay naiiyak na siya sa pangamba na maalam na siya kay Susan at nangakong ibabalik na lang niya ang lalaking nakilala niya sa coffee shop. Pagbalik niya kay Bill ay sinabi niyang nagbago na ang isip niya at silang dalawa na lang ang aalis. Saktong paparating na si Drew kaya tinawagan na ni Bill ang board member sa telepono para sumaksi sa usapan nila ni Drew. Pakarating ni Drew ay sinumbat sa kanya ni Bill ang nalaman niyang pagtataksil ni Drew sa kumpanya. Binuntong naman ni Drew kay Joe ang sisi. Saka naman nagsalita si Joe sa obserbasyon niya sa karakter ni Drew at kung paano niyang nasaksihan na pagsamantalakan ni Drew na magtaksil sa kumpanya at maging biktima nito ang kabaitan ni Bill na sinugal niya ang sarili niyang kumpanya para kay Joe. Kaya para maparusahan si Drew ay mapipilitan nang magpakilala si Joe. Wait Joe, hindi mo kailangan gawin to. Hindi, okay lang Bill. Ako? Joe ay ang agent mula sa IRS. Nalumo si Drew at natilihan naman si Bill. Tsaka sila gumawa ng istorya na iniimbestigahan nila ang buyer ng kumpanya na hindi pala nagbabayad ng buwis. Natiktikan nila ang deal na ito kaya hiningi nila ang kooperasyon ni Bill para sa undercover investigation. Napansin nila ang galawan ni Drew na namamangka sa dalawang ilog na tinuturing na undisclosed conflict of interest na isa daw itong
isang illegal offense. Nang malaman ito ay balak pa sanang umalis ni Drew para tawagan ang abogado niya. Pero pinigilan nila siya at kinumbinsi na lang siya na umamin ka na lang sa board sa ginawa mo at mag-resign. Aangal pa sana siya dahil wala naman kayong ebidensya. Huwag mo kaming susubukan dahil kapag hindi ka papayag sa kondisyon namin ay sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. O sige, kakausapin ko ang mga board member bukas. Nagulat siya dahil nagsalita ang mga board member sa telepono na nakasaksi sa usapan. Tapos na siya at nabalik ng chairman ng kumpanya, si Bill, at naparusahan naman ang taksil na si Drew. Hindi siya makapaniwalang ang batang isip pa lang si Joe ay isang IRS agent. Sa kanya sinabing death and taxes. Nagpatuloy ang programa at kinantahan siya ng masigabong happy birthday. Naghihintay na si Joe sa kanya. Nagbigay siya ng kanyang huling speech. Niyakap ang anak niya. Nagpaalam na sa huling pagkakataon kay Susan sa kanyang huling sayaw. Ramdam ni Susan na ito na ang huling oras na makasama ang papa niya. Kaya niyakap niya ito ng may pagluha. Pinagmamasdan sila ni Joe at naiyak na rin. Ganito pala ang pakiramdam ng mga tao. Nagpasalamat na sila sa isa't isa at handa na sa kanilang pag-alis. Naglakad na sila papalayo hanggang sa mawala na sila sa paningin ni Susan. Habulin pa sana sila ni Susan pero natilian siya nang bumalik si Joe. Kaso parang nawawala ito sa sarili. Nang kausapin niya ito ay wala itong kaalam-alam kung nasa na siya at sa lahat ng nangyari. Nasabi nitong hindi na niya makalimutan si Susan matapos silang magkita sa coffee shop at nagustuhan nila ang isa't isa. Napagtanto ni Susan na bumalik na ang lalaking nakilala niya sa coffee shop at wala na si kamatayan. Nasabi nitong sana nakilala mo ang papa ko. Naglakad na silang dalawang mag-asama at putukan na ng fireworks. Alam mo bang 1998 pa pinalabas ang pelikulang ito? Kung ganito kapogi si kamatayan, sasama ka ba? Nagustuhan mo ba ang pagganap ni Brad Pitt dito? I-comment mo nga kung anong gusto mong i-recap namin next. Subscribe ka na rin para sa marami pang recaps.